Hinigpitan ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang pagbabantay sa mga e-bike at e-tricycle na dumaraan sa mga national road. Sa Taft Avenue sa Maynila, nakapaskil ang babala na bawal ang tricycle, tok-tok, pedicab at e-bike. Ayon sa Manila City Hall, impound ang parusa sa mga mahuhuling e-trike o e-bike dahil walang rehistro ang mga ito. Pabor sa pagpaparehistro ng e-bikes ang Manila LGU. Sa Taguig, nagpalabas na rin ng anunsyo na bawal dumaan ang e-trikes sa national roads gaya ng C6, C5 at Kalayaan Avenue. Maliban na lang kung tatawid sila sa mga ito. Bawal din daw itong gamitin sa pamamasada. Pasado na ang resolusyong nagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads sa Metro Manila. Ang mga mahuhuling lalabag may katapat na multa at posible pang ma-impound ang sasakyan. Mas maliit at mas mabagal sa ibang sasakyan pero ilang beses nang inireklamo ang mga e-trike at e-bike na nakikipagsabayan sa malalakit mabibilis na sasakyan sa mga highway at expressway. Takaw-disgrasya pa nag-counterflow ang ilan. Na-aksidente na nga ang mahigit 500 e-trike at e-bike noong nakaraang taon ayon sa MMDA. Para maiwasan yan, nagpasa ang Metro Manila Council ng resolusyong nagbabawal sa mga e-trike, e-bike pati tricycle at kuliglig sa mga national road na hawak ng MMDA. Bawal dumaan sa 19 na kalye gaya ng Recto Avenue, EDSA at Marcos Highway. Ang mga lalabag may multang 2,500 pesos. I-impound naman ang sasakyan kung walang lisensya ang driver. Bawal na rin sa Taft Avenue kung saan may terminal pa mismo ng mga e-trike. No, paano? Anong gagawin namin? To the moon? Bubuhayin niya yung pamilya namin? Top 5, bawat uli. Tapos sila magpapakain sa pamilya namin. Lahat, bawal sa top. Okay lang yun sa amin. 2,500, ang multa, malaki? Malaki yun. Hindi kakayanin yun, sir. Hindi naman daw pagbabawalan ng mga e-trike na pinampapasada at pinapayagan sa ilang syudad basta huwag silang dumaan sa mga national road. May mga videos pa tayo kanina kung saan mukhang grade school na bata ay nagmamaneho ng isang e-trike sakay ang ibang bata din. It's just that pag nag-violate sila nitong ating MMC resolution, doon lang mong po namin sila huhulihin. Hahanapin yung lisensya para doon po namin ma-issue yung citation ticket. Sa Abril, inaasahang may patutupad ang utos na ito ng Metro Manila Council at MMDA. Magpapasa rin ng kanilang mga ordinansa ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magsasabi kung saan bawal at kung saan lamang pwede ang mga tricycle, e-trike at mga e-bike. Sa ngayon, hindi pa required na iparehistro ang mga e-trike at e-bike. Hindi pa rin required na may driver's license ang magmamaneho nito pero pinag-aaralan na ng Land Transportation Office kung dapat itong baguhin. Kinonsulta ng Land Transportation Office o LTO ang mga stakeholder kaugnay sa planong i-require ang pagpaparehistro sa mga light e-vehicles gaya ng e-trike at e-bike. Kailangan pa kayang magpasa ng batas para riyan? May driver's license ang e-trike driver na si Mark. Pabor siyang i-require din ng lisensya sa iba pang magmamaneho ng light e-vehicles, pati ang pagpaparehistro ng sasakyan gaya ng itinutulak ng Land Transportation Office o LTO. Okay lang naman po kasi marami na kami. Gusto nga natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares. Inilatag ng LTO ang panukalang ito sa konsultasyon sa mga stakeholder. Ayon sa Land Transportation Office, kung meron kayong e-bike o e-trike at hindi nyo naman gagamitin yan sa mga pampublikong kalsada, hindi nyo yan kailangang iparehistro at hindi rin kailangan ng driver's license. Halimbawa niyan ay kung sa loob ng subdivision lamang gagamitin ng e-vehicle. Pero sabi ng LTO, depende yan sa regulasyon ng lokal na pamahalaan. Kailangan pang aprubahan ng Transportation Secretary ang napag-usapan kaugnay sa panukala. Nagbabalangkas din sila ng mga panuntunan para sa mga light electric vehicle. Sabi ng isang kongresista, sakop naman ito ng Electric Vehicle Act na di na kailangang amyendahan. Talagang mandato ng LTO itong pagre-rehistro ng mga sasakyan at kabilang naman talaga sa motor vehicles itong e-bikes and e-trikes. Pero aniya, sana mas mura ang pagpaparehistro ng mga e-vehicle kumpara sa mga ordinaryong motor. Idinagdag naman ang Espanya Boulevard sa Maynila, Bonnie Avenue sa Mandaluyong at Osmeña South Superhighway sa listahan ng mga national road kung saan bawal ang mga e-trike, e-bike at mga tricycle batay sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Tinanggal sa listahan ng South Luzon Expressway na di raw saklaw ng MMDA. Ang e-bike pwede naman sa EDSA at iba pang national roads kung meron dedicated bike lanes. Limited lang sila sa bike lane.
Even barangay roads, may mga bike lane na exclusive for bikes and e-bikes. Pwede pa rin silang dumaan doon. Magkaiba naman ang reaksyon ng grupo ng e-vehicle owners at commuter tungkol sa plano ng LTO. We're in support of the LTO's move na once na lumabas na yan sa road, dapat rehistrado tsaka mayroong lisensya. Mukhang restriction ang amin nakikita dito, hindi lamang regulation. Ano? Binubuo na ng MMDA ang implementing rules and regulations para sa pagpapatupad na ban sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads sa Metro Manila sa April 15. Sa gitna ng public consultation para rito, inalmahan ng ilang grupo ang polisiya. Tuloy na ang ban sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads sa April 15. Nagsagawa ng public consultation ng MMDA sa iba't ibang grupo para sa Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Kabilang sa mga kalsada kung saan bawal ang mga e-bike at e-trike ang EDSA na mayroong bike lane. Tingin ng ilang e-bike enthusiasts, It should be treated the same. May technology lang tong pedal assist bicycle. Yung mga e-bikes na i-allow doon sa bike lane ay dapat classified pa rin as bisikleta, meaning pedal assist. kapag ipinatupad na sa April 15 yung ban sa mga light electric vehicles katulad ng mga e-trikes at mga e-bikes, pagmumultahin ng 2,500 pesos ang sino man na mahuhuli na dumadaan sa mga national roads. Pwede rin hatakin o i-impound ang inyong mga sasakyan. Hiling ng mga commuter group, huwag munang ipatupad ang ban. Labag din daw ang ban sa Electric Vehicle Industry Development Act na nagpo-promote ng paggamit ng e-vehicles. Sabi ng Make It Safer movement, marami ng proposal para gawing ligtas ang mga lansangan pero dinidelay raw ito ng MMDA. EDSA, meron na pong matagal na naghihintay na proyekto sa pag-improve po ng mga bike lanes natin doon. Ilang beses na rin pong hinihintay ang coordination at cooperation ng MMDA and other stakeholders. Nag-i-implement ng Quezon City ng mga bike lane program niya, di ba? Opo. Hindi naman namin hinarang yan. Yung EDSA, ang pinipilit nyo magsara ng isang karsada. Imagine niyo kung gaano kasikip ang EDSA. Hindi rin daw totoong delikado ang mga e-trike at e-bike kung ikukumpara sa ibang sasakyan. They're definitely not as dangerous as MMDA is claiming. Sa datos ng MMDA, parami ang mga e-bike na sangkot sa aksidente. Triple ng bilang ng 2019 ang bilang nung isang taon. Kukonsiderahin daw ng MMDA ang mga suhestyon ng grupo sa binabalangkas nilang IRR. Huhulihin na mga e-vehicle gaya ng e-trike at e-bike na babaybay sa national roads sa Metro Manila simula Lunes. May mga umaalma sa patakarang yan pero meron ding sang-ayon. Hila-hila ng e-bike na yan ng isang toy car habang nasa kalsada. Ang mas nakababahala, may sakay itong 2 bata. Galit na galit ang mga nakapanood sa video. Comment pa ng isa, naisip ang pagpapahila sa e-bike pero hindi ang aksidenteng pwedeng kahantungan nito. Nitong April 5 naman, isang lola ang nasawi matapos mabundol ng e-bike sa Marikina. Pero hindi naman laging perwisyo ang dulot ng e-vehicles. Si Ernesto, imbes na sa kariton, sa e-trike na nagsasabit ng mga paninda. Lumaki na raw ang kita niya dahil mas marami siyang napupuntahan. Ang e-trike, ang 1 month ko is 320 lang. Pag magmotor ka, mahirap 150 ang isang araw lang. Pura lang sa kurente. Kaya hindi niya raw maiwasang mag-alala ngayong lilimitahan na kung saan lang pwede ang mga e-trike at e-bike. Lumilit din yung kita mo. Magkano kumbaga 100%, na lang, 50% na lang. Di na makaabot sa kuta. Dagdag gastos sa pamasahe naman ang inaalala ng mag-asawang Mario at Gloria Bantasan. Instead na magamit sa pagkain o kaya sa ibang nandun sa pamasahe. Pero kung may mga tutol, meron din mga motoristang pabor sa ban. Wala silang ibig sabihin yung restro Oo. Sumasabay sila sa kalsada. Ang inaano ko yung disgrasya sa lalo na mga kabataan, biroy mo. Minsan may mga bata pa. Simula sa Lunes, maghuhuli na ang MMDA ng mga e-trike, e-bike at e-scooter na daraan sa national roads. Kasama na mga pushcart, tricycle, pedicab at kuliglig. Yung mga e-trikes po ay talagang hindi pwede makipagsabayan sa mga malalaking sasakyan sa national roads. This is all about the safety of our people. Sapagkat katulad nga ng video na yan, talagang delikado po yan. Maaaring mamatay ang mga bata dun sa toy car na hinahatak
ng isang e-trike. Ang penalty po ay 2,500. Pero kung kayo po ay walang lisensya or walang rehistro yung e-bikes or e-trikes, yan po ay masasubject sa pag-impound. Pinapayagan naman ang pagtawid sa National Road basta ang intensyon ay marating ang kabilang kalsada. Mahigit 10 tricycle at e-trikes nasita sa Taft Avenue sa unang araw ng ban sa mga e-bike, e-trikes at light electric vehicles sa mga pangunahing highway sa Metro Manila. Maninita ang MMDA hanggang bukas, pero simula sa Miyerkules, magsisimula na silang manikit. Ilang tricycle at e-trike na dumaan sa National Highway sa Metro Manila tinikitan. Ang sasakyan ng mga driver na walang lisensya diretso sa impounding area. 3 araw matapos ipatupad ang ban, ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang paninikit, pagmumulta at pag-i-impound ng mga e-trike, e-bike at iba pang light vehicles sa National Highway sa Metro Manila. Nagbigay siya ng 1 buwang palugit para makapag-adjust ang mga driver at rider. Mabigat din daw ang multang 2,500 pesos. Paparahin lang din daw ang mga e-trike at e-bike para ipaalala at ituro kung saan maaaring dumaan dahil bawal pa rin sila sa National Highway. Paalala ng MMDA, ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan ay para rin sa kaligtasan ng mga motorista. Bago ilabas ang utos ng Pangulo, nasa 25 e-trikes at e-bikes ang hinila kanina ng MMDA sa iba't ibang lugar.